Please turn with me to the book of Galatians, chapter 1, verses 1 to 5. Galatians chapter 1, verses 1 to 5. Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. Grace be to you, and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my Redeemer. Amen. No other gospel, Christ alone, grace alone. Ngayong umaga po, sisimulan natin ang bagong sermon series sa Book of Galatians. Ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Galatia na tinatayang nasulat po noong AD 48 hanggang 55. Marahil mula sa Antioch o di kaya naman ay mula sa Corinth. Ang sulat po na ito ay isang mahalagang paalala na walang ibang ebanghelyo maliban na sa ebanghelyo ni Kristo. There's no other gospel except the gospel of our Lord Jesus Christ. Noon po, may mga nagtuturo kasi na kinakailangang sundin ang mga kautusan ni Moses para maligtas. Ngunit mariing tinutulan at itinuwid po ito ni Pablo. Si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan. At hindi po ito nakabatay sa ating pagsunod sa kautusan, kundi sa biyaya ng Diyos na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliban po dito, ipinapakita rin po ng Galatians ang isang mahalagang pagbabago. Ang Old Covenant na nakasentro sa mga kautusan ni Moses ay natupad na at napalitan na ng New Covenant kay Jesus Christ. Sa makatuwid po, hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan ng lumang tipan, kundi namumuhay na tayo sa ilalim ng mga tagubilin at autoridad, kapamahalaan ni Kristo, ginagabayan ng banal na Espiritu. Galatians, brothers and sisters, is a powerful reminder that we are set free from the burden of trying to earn God's favor through rules and rituals. It boldly declares that the grace of Christ is more than enough. Nothing is missing, nothing is lacking, nothing needs to be added, and nothing can ever replace it. This is the heart of the message. Christ alone, by grace alone, through the true gospel alone. Now, Galatians 1 and 2 says, Paul, an apostle, not of men, neither by man,
but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia. These verses remind us that our calling comes from God alone. And this is indeed a timely reminder, especially to my fellow elders and leaders. Since it is the Lord who has called us, He alone is the one we should seek to please. Amen? As Galatians 1:10 aptly says, "For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be," negative, "I would not be a servant of Christ." Now, Paul begins his letter by declaring that his apostleship was not given by human decision, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. This is a powerful truth. When God calls us, it is not based on status, it is not based on popularity, hindi popularity contest ang pagtawag ng Diyos. Mas maraming may gusto sa'yo, ikaw ang dapat maglingkod. Hindi po. It is not based on human approval. It is grounded solely in His grace and purpose. Paul's confidence came, therefore, from knowing exactly who sent him. Please notice also that Paul grounds his authority in the risen Christ. Going back to verse 1, Paul, an apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Reminding us that the Bible is not a product of human imagination, but the true revelation of God. The resurrection confirms the truth of the gospel, and the gospel affirms the reliability of Scripture. As apologist Cornelius Van Til once said, quote, "The Bible is authoritative because it is the word of the self-attesting Christ." End of quote. Brothers and sisters, the risen Christ Himself stands behind every word of Scripture. Ang pinakamatibay po na patotoo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay walang iba kundi kung sino ang Panginoong Hesukristo mismo. Siya mismo, ang personahe niya, ang katibayan na totoo. Ang mga salitang ating pinag-aaralan, hindi salita lang at sulat lang ng tao. Now, historically, the resurrection is one of the most well-supported events in ancient history. As theologian R.C. Sproul rightly pointed out, quote, "The resurrection is the linchpin of Christian truth. If it did not happen, Christianity collapses. But if it did, then everything Jesus said is true." Amen? End of quote. Brethren, the apostles gave their lives proclaiming a risen Savior. Not for personal gain, but because they had seen the truth with their own eyes. James, for example, the brother of Jesus, once thought Jesus was out of his mind
Minsan inakala ni Santiago na loko-loko, baliw, lunatic si Jesus Christ. Hindi siya nagsimulang naniniwala kay Jesus. Pinagdududahan niya si Jesus. But after witnessing the resurrection, his heart was transformed. And he became a devoted follower. According to tradition and historical accounts, James was martyred, thrown from the pinnacle of the temple and then beaten to death. Pero hanggang sa dulo, isang sinisigaw niya, nabuhay na muli si Jesus. At kung nabuhay siyang muli, lahat ng sinabi niya ay totoo. Paul himself, who had fiercely persecuted the church, you all know that, encountered the risen Christ on his way to Damascus and was radically changed. He later gave his life for the gospel, executed by beheading at the hands of the Romans. These men, brothers and sisters, did not die for a man, for a myth. These men did not die for a mere metaphor. They died for a living Savior they had encountered. Their sacrifice is a powerful testimony to the truth, powerful testimony to the veracity of the resurrection and the reliability of the gospel. Nang maliban po sa dalawang ito, nariyan din ang maliit na kawan ng mga alagad ng ating Panginoon na nang ipinako siya sa krus ay isa-isa pong nagpulasan dahil sa takot at pagkadismaya. Remember the disciples? Emmaus road disciples, you see. Ngunit malaunan po, meron silang buong tapang at kagayakang mamatay. Ano ang nagbago? Anong nangyari? Yung mga takot na takot na mga alagad, biglang gayak mamatay. Gayak mamatay na nagpapatotoo na si Jesucristo nga ay muling nabuhay. Now, what could have caused such a powerful change in them? It was the resurrection of Jesus. That moment when they realized He had truly conquered death. When they saw with their own eyes that He had risen. Mga kapatid, hayaan po nating palakasin na mga katotohanan ito ang ating pananampalataya. Pag binabasa mo at pinagbubulay-bulayan mo at pinakikinggan mo ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, lalo na, nakikinig ka sa Diyos. Nagmemensahe ang Diyos sa iyo, hindi lang kapwa mo tao. Tanggapin mong gayon. Tanggapin mong ito'y salita nga ng Diyos. Mensahe nga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tunay po, mga kapatid, na mapagkakatiwalaan ng Biblia. Hindi dahil masarap sa pakiramdam kapag binabasa natin ito, o mukhang may karunungan ng mga salitang nagmumula dito, kundi dahil ito'y nakaugat sa katotohanan ng muling nabuhay na tagapagligtas. Maaari po natin itong basahin ng may kumpiyansa. Maaari po natin isabuhay ng may paninindigan
at ipahayag ng may buong tiwala at tapang. O sa talatang 2 naman po, binanggit ni Paul sa kanyang pagbati ang mga katagang lahat ng mga kapatid na kasama ko. For all the brethren which are with me. Nagpapakita po ito na ang lakad pananampalataya ay hindi dapat tahakin ng mag-isa. Kung mananampalataya ka at tunay ang karanasan mo ng kaligtasan, dapat hinahanap-hanap mo ang kalipunan ng mga tunay na mananampalataya. Pinananabikan mo ang mga sandali na maaari kayong sama-samang mananalangin, sasamba at mag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo mga kapatid ay bahagi po ng isang espiritual na pamilya. Pinag-isa po tayo ni Kristo. Kaya nagtutulungan dapat. Nagkakaisa dapat. Nagmamahalan dapat. Nagkakalingaan dapat. At dapat sama-samang naninindigan sa katotohanan. Pero yun po'y dapat normal na nararamdaman natin na kailangan natin ng isa't isa at kailangan tayo ng isa't isa. Na dahil na udyok ng pag-ibig, kahit nahihirapan ka, dadalo ka. Udyok ng pag-ibig, kahit mahirap, bubunot ka kung makakatulong. Kahit ang gusto mo lang ipanalangin yung sarili mong pangangailangan, pero dala ng bigat na dala mo para sa mga kapatid, sila man ay itataas mo at sila ay dapat itataas mo sa panalangin. Gayon po, mga kapatid, ang layunin bakit tayo may ganitong mga pagsasama-sama. Mahalaga ang presensya ng bawat isa. Mahalaga ang pagtutulungan ng isa't isa. Mahalaga ang pagdadalanginan ng isa't isa. At mahalaga ang encouragement ng isa't isa. We are to encourage one another, admonish one another. Yung simpleng salita ay malayo ang magagawa o malayo ang mararating. Mga kapatid, habang pinagninilayan natin ang mga talatang ito, naway maalala natin na ang ating pagkakakilanlan at layunin ay nagmumula sa Diyos. Hindi tayo kailanman nag-iisa sa pagtupad ng kanyang banal na katawagan. Marami tayo kung paano si Pablo ay may mga kasamang naglilingkod at binabati niya ang mga taga-Galacia sa ngalan ng kanyang maraming mga kasama. At dahil dyan, lumakad tayo kung gayon ng may katatagan sapagkat tayo'y kanyang hinirang. At lumakad din po tayo ng may kababaang loob dahil tayo bahagi ng isang mas malaking katawan. Hindi ang lahat ay tungkol lang sa'yo. Hindi ang kwento, ikaw lang ang bida. Maliit na bahagi lang tayo ng mas malaking bilang ng mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Now also, by including the brethren, Paul underscores the collective endorsement of his message. These individuals are not incidental companions. They are trusted co-laborers who share in the truth he proclaims. Their presence lends credibility and communal strength to his words, showing that Paul speaks not in isolation, but with the backing of a unified body of believers. Now, meanwhile, Galatians 1:3 says, "Grace be to you, and peace from God the Father and from our Lord
Jesus Christ. Now, these are not empty words. They are the very heartbeat of the gospel. Grace, for example. Grace is God's unmerited favor towards sinners, given not because of anything we've done, but solely because of His sovereign love. Peace, then, is the result of that grace. Reconciliation with God. Peace with God. Amen? Freedom from condemnation and rest for the soul. Hindi makakatagpo ng kapahingahan ang isang kaluluwa hanggat wala siyang pakikipagkasundo sa Diyos. At nangyayari lang yan kapag nakaranas ka ng kanyang pagliligtas. But how do we know that this grace and peace are truly ours? Brothers and sisters, Paul anchors them in the resurrection. Sabi niya, from our Lord Jesus Christ. From the one whom the Father raised from the dead. Ang muling pagabuhay po ni Kristo ay katibayan din na tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo na napagtagumpayan na ang kasalanan at napawi na ang poot ng Diyos. Gaya po ng sinabi ng theologian na si Herman Bavinck, and I quote, "The resurrection is the Father's amen to the Son's it is finished." End of quote. Kung wala po ang muling pagkabuhay, ang biyaya ay walang kasiguruhan at ang kapayapaang pinag-uusapan dito ay imposible. Ngunit dahil si Kristo ay buhay, makakatiyak po tayo na ang biyayang inialok sa atin ay totoo. At ang kapayapaang tinatanggap natin ay pangmatagalan. Who gave Himself for our sins, verse 4, that He might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father. Brothers and sisters, Jesus did not come merely to offer advice. He came to give Himself. Hindi siya mabuti lang na tagapayo o dakilang tagapayo. Kaya siya naparito, primarily, first and foremost, so that He may give Himself. He did not just bring a message. He became the message. He took our place, carried our guilt, and died our death. The wages of sin is what? Death. Why did He do that? So we could be truly free. That He might deliver us. Amen? Yan ang sabi ng verse. That He might deliver us from this present evil world. Free, brothers and sisters, from the curse of sin, free from the weight of shame, and free from the brokenness of this fallen world. Binihisan tayo ng katuwiran ng ating Panginoon, nakakadiri ang ating sarili sa dami ng mga kasalanang nagawa, sa dami ng mga kasalanang iniisip natin, binabalak natin. Hindi tayo karapat-dapat lalapit sa Kanya, ang dumi-dumi natin. Pero malaya na tayo sa kahihiyan dahil kay Kristo. Jesus Christ came to deliver us.
deliver us not just from bad habits, but from spiritual death itself. And this is the heart of the gospel. Christ gave Himself so that we could live. Ibinigay ng Panginoon ng Kanyang sarili upang tayo na karapat dapat mamatay ay mabuhay. Pero mabubuhay na hindi para sa atin ang sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin. Tandaan mo yan, mga kapatid, tandaan nating lahat yan. Iniligtas ka niya hindi lang para magtuloy ka sa makasarili mong pag-iisip. Iniligtas ka niya upang mula ngayon siya na ang hari ng buhay mo. Again, this is the heart of the gospel. Christ gave Himself so that we could live. Not by our own strength, but by His grace. O siguro po, para lalo pang mas maging klaro and theologically accurate, mga kapatid, nauunawaan natin na ang sakripisyo po ni Kristo ang nagtapos sa Mosaic Age at nagsimula ng mas mabuting tipan or better and new covenant. Hindi na nakasulat sa tapyas ng bato ang kautusan, kundi sa pusong binago ng banal na Espiritu. Hindi mo babasahin yung utos, pero wala ka namang lakas para sundin ito. Ang ginawa ng ating Panginoon, binago niya ang ating puso, inilagay niya ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kakayahan at unawa na ito ang dapat nating lakaran. Kaya hindi ubrang kung ano ka noon, yung ka pa rin ngayon. At kung ano ang mga prioridad mo noon, ngayon yun pa rin ang prioridad mo ngayon. May pagbabago kung binago talaga ang iyong puso. Yan po ang ipinangako at ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa panahon ng bagong tipan or the new covenant. Ang Kanyang muling pagkabuhay, ang patunay na dumating na po ang bago. Romans 8:4, basahin nyo. Yung hindi magawa ng bayang Israel, babasahin lang kasi nila kautusan. Wala naman silang kakayahang sundin ito. Sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat isang sumasampalataya, posible na ang hindi posible noon. Muli, ang Kanyang muling pagkabuhay ang patunay na dumating na ang bago. Ang biyaya ay hindi dumadaan sa mga ritual na ngayon o kautusan na ngayon. Minsan kasi ang pag-iisip natin, basta kayo sumamba, kumanta, magdasal, magbihis ng maayos, ayos na. Yun na yung pananampalataya. Uuwi, tuloy na ako uli sa buhay ko. Ito isang departamento lang ng buhay ko na nakahiwalay sa kabuuan ng buhay ko sa susunod na mga araw. Hindi. Ang sino mang na kay Kristo ay bago na ng nilalang. Ang mga dating bagay ay naglaho na, lumipas na, narito siya'y pawang bago. My. So, hindi ritual. Ginagawa nating ritual, no? Dasal, awit, pakikinig, uwi. Tuloy na uli sa buhay. Hindi po. Hindi po gayon. Ang kapayapaan po kung gayon ay hindi pansamantala rin. Hindi pansamantalang pahinga mula sa hatol ng Diyos, kundi tuluyang pakikipagkasundo sa Kanya. Hindi na lamang siya ang Diyos mo, siya ang Ama mo. Hanapin mo.
ang pakikipag-ulayaw sa Kanya. He gave Himself for our sins according to the will of our God and Father. This verse shows us that Jesus did not just end up dying by accident. He chose to give His life. His death was not a mistake. His death was not something unexpected. No. It was part of God's plan from the very beginning. Again, He gave Himself according to the will of our God. Jesus knew what would happen, and He gave Himself willingly. Willingly and with love and purpose. Brothers and sisters, He died to save us just as God had planned. Walang surprise sa Diyos. Bawat pagtuya, bawat hagupit, bawat pakong ibinaon sa Kanyang bugbog at hapong katawan, bawat hininga ni Jesus sa krus ay bahagi ng banal na layuning magligtas. Hindi Niya tinakasan ng krus. Kusang loob Niya itong tinanggap. Kusang loob Niya itong niyakap ng buong buo. Dahil iyon lamang ang paraan para tayo ay matubos. Mailigtas mula sa kasalanan at tuluyang pagkapahamak. Tapos sasabihin nating baliwala lang nang ito'y gunitain. Bakit kailangan gunitain? Makakalimutin tayo. Kaya kailangan gunitain. Now the phrase, according to the will of our God and Father, also reminds us that salvation was never a last-minute fix. It was God's eternal plan before the world began, decided even before creation. The cross, brothers and sisters, was not plan B. It was the very heart of God's redemptive purpose. That's why Galatians 1:5 proclaims, "To whom be glory forever and ever." Amen. Nakikita niyo yung koneksyon? Meron tayong dahilan na umawit ng pagpupuri sa Diyos. Hindi groundless ang ating pagsamba. Subukan yung muntik ng mamatay. Pagka hindi, yung pagpapasalamat mo, taos puso eh. De lalo na kung pinag-uusapan natin ay walang hanggang kapahamakan. In this short but powerful doxology, to whom be glory forever and ever, amen, Paul lifts our eyes beyond the blessings of salvation to its ultimate goal, the glory of God. After declaring that Christ gave Himself for our sins to rescue us from this present evil age, Paul does not conclude with a focus on human benefit. He ends with worship. Alam niyo ba kung bakit tayo niligtas? Hindi lang para tayo makatakas sa parusa at maging masaya. Hindi po. Kundi para mula sa atin na dating walang pakialam sa Diyos, magmula ang mga tunay na mananamba ng buhay na Diyos. The gospel is not just about what we receive, but about who is glorified through it. Napakahalaga po nito. Hindi kasi ito karaniwang pagtatapos.
Ito isang matayog na deklarasyon na pumapatungkol sa lubhang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi nakasentro sa tao. Ito po'y nakasentro sa Diyos. Hindi lamang po ito tungkol sa pagtaka sa hatol at galit ng Diyos, kundi tungkol sa walang hanggang halaga ng Diyos na nahahayag sa ating katubusan. Kamakailan, nakaranas ng matinding lindol ang mga kababayan natin sa Cebu. Meron pong commonality sa kanilang lahat. Oh Diyos ko, God help us, save us, God, God, God. Oh, in Jesus' name, help us. Yun yung refrain, yun yung chorus na inawit ng lahat. Pero dahil unti-unti nang pumapayapa ang lahat, nasa na ngayon ang tunay na diwa ng pagsamba sa marami. Kung sila'y human beings na kagaya natin, alam nating napakadaling makalimot. Mula sa isang tiyak na pagkapahamak, ang daling makalimot. Madali tayong maaliw na mga bagay na alam nating sandali lang ay magwawakas. Oh my. Buti lang ang Diyos hindi kagaya nating tao, di ba? Tapos lumindol uli, oh God, kung ako yon, makidusa ka. Buti na lamang at hindi siya gayon. So this glory is not tied to Mosaic regulations. It flows from the finished work of Christ and the transforming power of the Spirit. Brothers and sisters, we are no longer bound by the old covenant. We are now part of a new creation, living for the one who rescued us. Every act of grace, every moment of peace, every breath of freedom we enjoy in Christ points back to the goodness and greatness of God. Tuwing gigising ka sa umaga, pagdilat ng iyong mata, O Panginoon, ang sagana mo sa biyaya. Kung napatid na sana ang buhay ko, para saan pa ang lahat ng ito? Salamat sa biyaya mo. At kung sakali mang dumating na nga ako sa dulo ng buhay na ito sa lupa, salamat! Dahil hindi yun ang kawakasan para sa akin na isang mananampalataya. Because I shall be with Him forever. And in His presence, there is fullness of joy. And at His right hand, there are pleasures evermore. Joy that cannot be compared. Tulungan mo ako, Panginoong, huwag makalimot. Tulungan mo ako, Panginoong, maging mapagpasalamat sa bawat sandali. Dahil hindi ko pwede ipagmalaki ang kalusugang meron ako. Hindi ko pwede ipagmalaki ang karunungang meron ako. Ako'y umiiral dahil sa salita mo. Mabuhay ka, mabubuhay ka. Mamamatay ka, at mamamatay ka. Ang salitang makapangyarihan, hindi atin. Sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya ang nararapat na respeto, pagpapahalaga. And so today, let this verse shape the way we worship. We were not saved just to avoid punishment. We were saved to show the beauty and greatness of the one who gave everything for us. Our lives are meant to reflect His glory in how we live, in how we love, and in how we serve.
Let every word we speak, let every step we take echo Paul's declaration, to God be the glory forever and ever. Amen. Let this truth not only fill our hearts, but overflow into our daily lives. Ang buhay mo, kapatid, bilang mananampalataya, ay magsilbing demonstrasyon na nag-uumapaw ang iyong puso sa utang na loob at pagpapasalamat. Napakabuti mo, Panginoon, sa akin. Hindi na ikaw ang nakikita, kundi ang kadakilaan na nag-iisang karapat dapat makita at matanyag. Siyang namatay para sa atin na hindi karapat dapat. Ano patunay? Yung ating pag-uugali ngayon. Yun ang patunay na hindi tayo karapat dapat. Amen? Na madali tayong makalimot. Balik tayo sa tamang puso ng pagsamba. Balik tayo sa dahilan bakit patuloy ka pang at ako binibigyan ng hininga at buhay. Balik tayo sa pagsamba. Amen.